Good morning sa lahat. Tara magbasa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 18 June 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 23. Ang pag-asang darating. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Sundan nyo na lang ako ng basa para alam nyo kung ano yung binabasa ko dito. So, chapter 23. Jeremiah chapter 23 verse 1, paparusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito ay magkawatak-watak at mamatay. Verse 2, ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga pinunong nangangalaga sa kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at ipinagtabuyan ang aking kawan, hindi ninyo sila binantayan, kaya kayo'y paparusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 23 verse 3. Ako na ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtatapunan ko sa kanila, ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Verse 4, hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga sa kanila, hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-aalala. At wala nang maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Verse 5, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh, na pipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David, isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiirali niya sa buong lupain ang katarungan at katwiran. Verse 6, magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh ang ating katwiran. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, si Yahweh ang ating katwiran. Verse 7, ang sabi ni Yahweh, tiyak na darating ang panahon ng mga tao'y hindi na manunumpa ng ganito. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Verse 8, at sa halip sasabihin nila, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay na nagpapalaya at nanguna sa mga Israelita mula sa lupain sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila, babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Pagtutulig sa mga propetang sinungaling. Jeremiah chapter 23 verse 9, tungkol sa mga bulaang propeta. Ito ang pahayag ni Jeremiah, halos madurog ang puso ko, nanginginig ang aking buong katawan, para akong isang lasing na nasobrahan sa alak, dahil sa matinding takot kay Yahweh at sa kanyang mga banal na salita. Verse 10, sapagkat napakaraming tao sa lupain ito ang hindi tapat kay Yahweh, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan sa pagpapairal ng masama, dahil sa kanyang sumpa, magluksa ang buong lupain at natuyo ang mga pastulan. Jeremiah chapter 23 verse 11, wala nang takot sa akin. Wala nang takot sa akin ang mga propeta at ang mga pari, gumagawa sila ng kasamaan maging sa loob ng aking templo, ang sabi ni Yahweh. Verse 12, kaya magiging madulas at madilim ang kanilang landas, sila'y madarapa at mabubuwal, padadalhan ko sila ng kapahamakan, at malapit na ang araw ng kanilang kaparusahan. Ito ang sabi ni Yahweh. Verse 13, malaking kasalanan ang nakita kong ginagawa ng mga propeta sa Samaria, sila'y nanghuhula sa pangalan ni Baal, at inililigaw ang Israel na aking bayan. Verse 14, ngunit may lalo pang kasuklam-suklam ang namasdan ko sa mga propeta sa Jerusalem. Sila ay nangangalunya at mga sinungaling, pinapalakas pa nila ang loob ng gumagawa ng masama, kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masamang gawa. Naging katulad na sila. Okay. Ulitin ko nga guys. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 23 verse 14. Okay. Sandali lang ha. Okay guys, nandito na tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 23 verse 14. Ngunit mas lalo pang kasuklam-suklam ang namasdan ko sa mga propeta sa Jerusalem,
Sila ay nangangalunya at mga sinungaling, pinapalakas pa nila ang loob ng gumagawa ng masama, kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masamang gawa. Naging katulad na sila ng mga taga Sodoma at Gomora. Verse 15, kaya ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat tungkol sa mga propeta. Halamang mapait ang ipapakain ko sa kanila at tubig na may lason naman ang kanilang iinumin, sapagkat lumaganap na sa buong lupain ang kawalan ng pagkilala sa Diyos dahil sa mga propeta sa Jerusalem. Verse 16, ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, huwag ninyong papakinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila, ang mga pangitaing kanilang sinasabi ay kathang isip lamang nila at hindi nagmula sa akin. Verse 17, palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa akin, magiging mabuti ang inyong kalagayan, at sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. Ba't ganun? Ay, ito, magiging mabuti ang inyong kalagayan, at sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. Ba't ganon? Ulitin mo nga yung verse 17 guys. Palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa akin, magiging mabuti ang inyong kalagayan, at sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. Sabi lang nila yun. Okay, verse 18. Subalit isa man sa mga propetang ito ay hindi nakakakilala kay Yahweh, wala man lamang nakarinig sa kanyang pahayag o sumunod sa kanyang utos. Verse 19, ang puot ni Yahweh ay parang bagyong nagngangalit, parang nag-aalimpo yung ipo-ipo na kanyang pababagsakin sa masasama. Ang haba pala ng chapter 23 guys. Jeremiah chapter 23 verse 20, hindi maalis ang puot ni Yahweh hanggang hindi niya naisa sa katuparan at nagaganap ang kanyang mahiwagang panukala. Sa mga huling araw ay maunawaan ninyo ito. Verse 21, sinabi ni Yahweh, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan, lumakad sila nang hindi ko inuutosan, nagpahayag sila sa aking pangalan, gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Verse 22, kung tunay nilang natutuhan ang aking mga salita, maipapangaral nila ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Jeremiah chapter 23 verse 23, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi na natili sa isang lugar lamang. Verse 24, walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Verse 25, tingnan nyo guys kung gaano ka makapangyarihan sa lahat si Yahweh. Sabi niya dito, yung verse 24, walang makakapagtago sa akin, makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Biro mo yun. Yung dito pa lang sa lupa, buong daigdig na. Hindi lang bansang Israel, di ba? Verse 25, alam ko ang ginagawa ng mga propetang sinungaling, ginagamit nila ang aking pangalan at ipinamamalitang binigyan ko sila ng pangitain. Verse 26, kailan pa ba magbabago ang mga propetang ito na nangangaral ng kasinungalingan at nagpapahayag ng pandaraya na kanilang mga puso? Verse 27, akala nila ay malilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitaing sinasabi nila, gaya ng paglimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal. Verse 28, kung nananaginip ang isang propeta, dapat niyang sabihin, ito'y panaginip lamang, ngunit kung narinig niya ang aking salita, ipahayag niya ito ng buong katapatan. Ano ang kaugnayan ng ipa sa trigo? Sabi ni Yahweh. Verse 20, parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Verse 30, ako'y laban sa mga propetang gumagamit ng salita ng ibang propeta at sinasabing iyon ang aking mensahe. Verse 31, ako'y laban sa mga propetang kumakatha ng sariling salita at pagkatapos ay sasabihin galing iyon kay Yahweh. Verse 32, ako'y laban sa mga propetang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang magagawa sa bayang ito. Ang pasanin ni Yahweh.
Jeremiah chapter 23 verse 33, sinabi ni Yahweh kay Jeremiah, kung tanungin ka ng mga taong ito o ng isang propeta o pare, ano ang ipinapasabi ni Yahweh? Ganito ang isagot mo, kayo ang nagiging pabigat kay Yahweh, kaya kayo itatakwil niya. Verse 34, ang bawat propeta, pare o sinumang magsalita ng ang nakakabigat kay Yahweh ay paparusahan ko, pati ang kanyang sambahayan. Verse 35, ang sasabihin ninyo sa isa't isa, ano ang sagot ni Yahweh, o kaya ano ang sabi ni Yahweh. Verse 36, ngunit huwag na ninyong sasabihin kahit kailan ito ang nakakabigat kay Yahweh. Mabibigatan talaga ang sinumang gagamit ng mga salitang ito, sapagkat binabaluktot niya ang salita ng kanyang Diyos, ang Diyos na buhay, ang makapangyarihan sa lahat, si Yahweh. Verse 37, ganito ang sasabihin ninyo kung kinakausap ninyo ang isang propeta. Ano ang sagot ni Yahweh? O kaya ano ang sabi ni Yahweh? Verse 38, ngunit kapag ginamit pa ninyo ang mga salitang ito, ang nakakabigat kay Yahweh, matapos kong ipagbawal ang paggamit niyon. Verse 39, kayo'y ituturing ko ngang pasaning nakakabigat at itatapon sa malayo kayo at ang lungsod na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. Jeremiah chapter 23 verse 40, ilalagay ko kayo sa kayahiyang kalagayan na hindi ninyo malilimutan habang buhay, at kayo ay hahamakin habang panahon. Bukas na itong chapter 24 guys, ang aral mula sa mabuti at sa masamang egos. Sobrang haba ng 23. 4/19 June 2024. Bye everyone. God bless.